You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are those who have not seen, but still believe. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does not accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one who God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We want eternal life. We don't want to invent many things, but to believe in Jesus. Subong, ginatunan na nila kung paano mag-maintain sang youthfulness. Kagina-perfect na nila subong nga ang dugo sang young people i-transfer nila sa mga tigulang nga manggaranon. Of course, may kwarta. Kagamo ina ang inang bag-o nga dugo compatible sa iya. Magapa bataon sa iya. Kag mga bilyonaryo sa States, amo na. Kay gusto nila mangin forever in this world. Pero nabatian naton sa Ebanghelyo, ang maghahatag lang sang eternal life, ang Dios. Kaginhatag yan na kay Jesus. Kung sinong magatuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Basahon ko liwat Ebanghelyo sa last part. The Father loves the Son, and He has given everything over to Him. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. So, tatapon naton lawas, pero kung eternal life ang aton ginahandom, hindi ina mahatag sang kalibutan, bisan ano pang advancement sa technology. Kay may limit ang matter, ang wala limit ang spiritual. Hindi pagkalimtan ng spiritual dimension and element of life. Kay once purified and intact, ibalik ang matter, ang body, sa resurrection of the body, tungod sang disposition of the soul. Kung pure ang soul, pag-attach sang body will be glorious. Kung bad ang soul, pag-attach sa iya sang body sa pila ka adlaw, the body will become demonic. That's why importante ang spiritual. Kay dira nagahalin ang quality sang body sa pila ka adlaw nga ibalik sang Dios. Nadumdumanin niyo ang hambal sa Biblia, ang tanan pagabanhawon, ang nakahimo sang matarong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang nakahimo sang di matarong, panhawon man, pagasilutan, sing way katapusan. In other words, nagasandig ang quality sang life eternal sa disposition sang imo soul kung connected sa Dios, eternal life, eternal happiness. Kung disconnected sa Dios, eternal suffering.
So kung kaisa sa sining kalibutan, ginakalimtan ang spiritual, kaysa body siya nag-focus. Pero may limit ang body because it's in time, sa sulod sang time. Kag mapatay, gid. Pero may promise ang Ginoo sa managatuman sa iya. Pagabanhawon ka mo, hindi mahatag sang kalibutan kag technology. Ang tudod nga life, nagahatag sang life, is the bread from heaven. Kung sino magabaton, sining tinapay, Jesus, may kabuhi nga wala sing katapusan. Balik kita sa aton reflection sa mystical body of Christ. Kahapon, aton gin-reflect nga may very dangerous ang atheistic naturalism. So, do ka-technical nga term, naturalism, meaning to say nature, ang ginasimba nature, ang naga-define sang life, love of nature. Pero ang nature nga separated from its origin nga among Dios. Sa aton, we love nature. Ginahaboy naton basura sa nagkakaigo nga lugar. Gapananom-nanom kita. Ginatatap naton ng world. Wala naton ginapanghaboy-haboy ni bisan diin sa basurahan gid. Kakun pwede iputson parang hindi mag-infect sa iban naman. Iban na panghaboy lang nila. Subong damo-damo na ginang mas, naglalapta sa ocean, naradara, galibog ulo nila kung paano nila dispose. Ahay ang iban, ginahimo nilang ulunan. Daw bad man, no? Tipunon mo ini, tapos isulod mo sa ulunan. Ano to lang to? Unless ma-disinfect. Nami garo himuon nga ulunan, no? Sulod mo sa ulunan. Pero higko. And so on and so forth. Palangga naton ang kalibutan, this is our home. Pero wala naton ginapaka-mother. Ang aton iya naturalism is Christian naturalism. Ang aton anthropology is not atheistic anthropology. Anthropology is study of man. Pero mag-study kita sa man, ga-study kita sang iya origin, kag sang iya destiny nga among Dios. That's why aton niya anthropology, the way we understand kung anong meaning sang existence sang tao is always Christian. Kay ti ari ho ginambalan na kita. Creation story, revelation, resurrection of the body, Christian anthropology. Kag ang aton naturalism is always Christian naturalism. May tendency subong atheistic, tanan atheistic. Atheistic nga marriage, atheistic nga politics, atheistic nga economics, atheistic nga understanding sa man, atheistic nga understanding sa money, atheistic. Atheistic meaning wala Dios. Pero kita ya ginabutangan gid naton Christian anthropology, Christian way of understanding marriage, Christian. Kaya ang naga-define ining Christian nga word, Christian way of celebrating birthdays, Christian burial, Christian kung ano dira. Kaya ang naga-define Christ. May tendency subong mga ideologies, teachings around nga separahon ang reality sa kabuhi sa Kristiyani, sa God, kag mag-exist siya. Amo nang delikado kung mag-claim ka sang Mother Earth nga wala ka sang Father God. So claim sang Mother Earth pero wala sang belief sa origin of the world. Nga dong earth nag-exist lang by itself. Aton, yes, mother siya, natural. Kaya ga-produce siya sang life, gasagod siya sang life. Dira kita ginanourish. Okay? Pero always related sa Father God. Hindi si Mother Earth ang nag-dictate sang life, kundi si Father God ang nag-dictate sang aton life. Wala kita nag-love sa Mother Earth as Mother Earth. We love the Mother Earth kay ginhatag na ni Father God sa aton. Haboy mo si Father God, the Mother Earth will dictate our life.
Amo na ang padulungan sang tao. So, ginahambal ko ina kay amo na ang isa sa mga challenges sang church subong the body of Christ. Lastly, dugangan ko subong ang naga-define sang rhythm sang life sang isa ka Katoliko, member sang body ni Christ, is liturgy and prayer. Ang iban ang naga-define sang ila day, money. Pagbugtaw, mangita money, magubra money, maganudi money. Ang naga-define sang iya, rhythm of life. Nagadikta kung ano himuon niya, kung ano din siya makadto, is all about money. Ang iban ang nagadikta sang ila rhythm sang life, naga-define sang ila schedule, so to say, is beauty. Beauty, pila ka oras sa beauty, pila ka thousand sa beauty, beauty. Ang iban ang naga-define sang ila daily life is power. Maintaining sang power, muni power, kinanglan mo ko sa ni, himuon tani tungod ma-maintain tang power. Ang iban nagadikta sang ila kabuhi is obsession. Sa car, obsession sa car, sa collection sang cars, o collection sang sapatos, collection sa pagbugtaw ya, ano dugangan ko naman ni maubra ko, mabakal ko to, kita ko to nami, inaya mga extreme na naya mga kayo. Iban ang nagadikta sang ila life is work. Workaholic, work diri, work dito, work. Sa isa ka Katoliko Kristiyano, ang naga-define sa iyang life is prayer. The rest nagasunod. Early in the morning, ma-pray. Makadto sa simbahan, mga lawat. Then work. Do your duties. Pagkatapos, pag alas 12, ma-pause naman siya. Ma-angelus naman siya. Work naman. Ma-pray naman. Naga-define sa daily yan na. Pag alas 3, chaplet naman siya o whatever, kung anong devotion siya. Pagkagabi, ma-rosary naman siya. Amo nang rhythm sang life, amo nang naga-define. Precisely Katoliko kita, Kristiyano kita, nag-change na ang naga-dikta sang aton kabuhi. Hindi na mo to, kundi amo na ni. Prayer na. Kung hindi lang prayer, liturgy gid. Liturgy nato ng weekly Sunday Gospel, weekly Masses, na liturgy gid. Kung annual naman, aton Christmas celebration, ang aton Lenten celebration, ang aton Easter celebration. Kagang iya kabuhi subong niya, ay ano subong man Easter. So nagasunod siya sa Easter season. Kaya mo nang naga-define. Even the colors nga matpilion niya sa iya kabuhi. Kaya may mga color, mean to say, ang kabuhi, ang lifestyle sa isa ka Katoliko, ginapat-change na, makita mong conversion, makita mong improvement, makita mong growth sa prayer life. Kung ang baptized na members ng body of Christ, wala prayer life, wala siya, world siya, sa world. Wala sa nag-change sa iya. Wala sa naglain sa iya. Wala sa conversion sa iya. Ang conversion, hindi nga hinuluso sa sala, nakahimo ko sala, hindi mo lang na. It's a lifestyle. It's a choice, preference, priorities, values sa kabuhi. That's why matudtuod ganyan nga Katoliko o nagatinguha nga mga matuod nga Katoliko, ang mabalaan mo na, ang naga-dictate sang iya kabuhi, kag naga-inform sang iya schedule, kag naga-define sang iya life, kag naga-arrange sang iya priorities, kag ang substance ng iya values is prayer and liturgy. We call this worship of God. Ante siya magkaon, ma-worship sa Diyos. In the name of Father, Son, Lord, bless us, O Lord, in the pagkakita isang patio, Lord, eternal repose sa ila. Worship. Amuman sa kabuhi isang pari. Ang naga-define sang adlaw sang pari, hindi ang tasks, kundi ang schedule niya sa prayer. In fact, kung prayer and liturgy ang himuon niya, nagasunod ang iya tasks.
kag naga-sanctify. Amo na ang aton pagkakatoliko, amo na ang aton pagka-member sang body ni Christ. Makita kung ang naga-determine sang imo activities of the day is prayer life mo. Weekly activities, liturgy sa life mo. Monthly activities, liturgy sa imo life. Annual activities, ga-define liturgical season sa imo kabuhi. Wala kulang sa pagkakatoliko sa in terms of guidelines. That's why amo nang hamba ko sa pastoral council sa aton activities. Di na kita mag-imbento gid sang dugang activities. Sundon ta lang ang liturgical activities nga napaabot sa aton. O Saint Joseph subong, Year of Saint Joseph. I-avail naton. Saan pa kita Saint Joseph sa sunod naman nga tuig? Subong, Saint Joseph subong. That's why mga Katoliko mangin aware sa ni. That's why may mga ara kita nga mga tarpulin, mga para hindi lang na yung nga daw announcement, nga daw advertisement sang kung nga mga habon o kung hindi, reminder na this is the year of Saint Joseph, my grace. O paghambal naman nga Lent, time for reflection, time for recollection, time for hinulsol sang sala. Sundon ta na. Pagka Domingo naman, joy of the resurrection. May ara da. Pagka Christmas naman, sharing naman kita. Generosity naman, abundance ang life, thanksgiving, glory to God in the highest. Pagka alas 12 naman sa Udto, Angelus naman, dumdumonta naman si Mother Mary. Pagka alas 3, Divine Mercy na naman kita. Pagka alas 6, Rosary naman kita. Maano abina. Pagka alas 8, souls na. Manang bagting sa alas 8, souls na in purgatory. Bisan 1 Our Father lang. Meaning, kanami, kung isundon mo na, may rhythm of life. Ang rhythm of life mo, nagasunod sa prayer. Kag in between, mga task mo nga ginaubra, ano man dira. Professional work, duty sa balay, recreation, family bonding, kung ano dira. Pero, ang structure, ang skeleton sa aton kabuhi is prayer and liturgical life. Sundon naton ina kay amo nang aton pagkakatoliko, and that's the purpose of the parish. Na providean kamo sina, na providean kamo sang opportunities pray, ma-remind kamo sina. Amo nang purpose ko nga ari ko di ma-remind, i-feed ta kamo sang body ni Christ daily. Kay kinahanglan nyo na kay may rhythm of life kita nga ginasunod. In times of sorrow, kung mapatay, dal-adiri, bendisyonan ta, misahan ta. Sa success, sa life, sa marriage, dal-adiri, may rhythm sa life. And that is what we call Catholic spirit. Catholic lifestyle. Because we are disciples of Christ, member of His body. Kag nagatubod nga enerhiya kag spirit, halin sa ulo, nga mo si Christ, the same Holy Spirit sa iya mga members. So, strengthen naton prayer life. Kagamoy ang pivot, amo nang hub, sang wheel. Kung may wheel, may hub, may diri sa tunga, amo na, prayer na, galibot na activities. Galibot activities. That's why ang tao nga wala prayer life, fragmented ang iya life. Di iya wala meaning. Fragmented, mata sa aga, amo naman. Pero may prayer siya, may essence siya, may solid siya nga dira. Nagalibot activities siya, pero gasunod ang prayer. Gasunod. Pero wala nagalapta, wala ga-disperse kay nag-alangot tanan kag gina-sanctify ang activities sa isa ka adlaw because of prayer and liturgy. Again, what defines the rhythm of life for Catholics is not the task or profession or management, whatever. What defines is prayer and sacramental life. Amen. God of mercy, may the Easter mystery we celebrate be effective throughout our lives. Grant this
through Christ our Lord. Amen.